Sa nakaraan ng ating video, ay nakita nga ni Shu kung paano siya pinagtangka ang patayin ni Yu Fuyao, gayon na din kung paano siya ipinagtanggol ng kanyang gourd at white flame. Pero sinabi nga ni Yu Fuyao na ang star chart umano ni Lu Shen at ang kanyang divine fire, ay pag-aari na niya ngayon. Sunod ay ginamit nga niya ang kanyang kapangyarihan, upang tuluyang absorbahin at kunin kay Shu ang divine fire at star chart, kaya naman masyado ang pag-iyak ng ating bida nung mga panahong yon. Pero wala ngang magawa ang kanyang gourd, kundi magpumiglas at pilitin makawala sa abilidad ni Yu Fuyao, hanggang sa tuluyan na itong magkaroon ng lamat sa iba't ibang parte. Samantala, habang patuloy nga sa pag-iyak ang ating bida, ay biglang napatanong sa kanyang sarili si Yu Fuyao kung dapat ba talaga nilang gawin ito. Dahil matapos nga daw niyang makuha ang star chart mula kay Lu Shu o Lu Shen, ay hindi na siyang muling makakabalik o reincarnate pa. Pero agad nga din niyang naalala ang pagsuntok sa kanya ni Shu, gayon na din ang pagtalikod ni Lu Shen sa kanya dati, kaya naman agad din siyang napatanong sa kanyang sarili, kung bakit hanggang ngayon ay nagdadalawang isip pa din siya. Hanggang sa muli nga siyang magpatuloy sa pag-absorba ng white flame ng ating bida, at kasabay nito ay sinabi ni Yu Fuyao, na kahit muli daw nabuhay o reincarnate si Lu Shen, ay hindi pa din naman siya ang pipiliin nito. Pero bigla ngang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay, kung saan habang nanggigilid ang kanyang luha, ay tila nagmamakaawa din siya kay Fuyao, na masyado ang gulat at tila naantig nga ang kanyang damdamin, at agad na tinanong ang kanyang sarili, kung sinusubukan daw bang abutin ng ating bida ang kanyang mga kamay. Agad na ding dinaikit ni Yu Fuyao ang kanyang palad sa kamay ng ating bida, at dito ay naisip nga niya na matapos umano ang ilang libong taon, ay ito ang kauna-unahang beses, na inabot ni Lu Shen ang kanyang mga kamay. Pero bigla nga din siyang may naramdamang kakaiba, hanggang sa ilang sandali pa, ay unti-unti nang nawawala ang tunog mula sa pag-iyak ng ating bida, at muli makalipas pa ang ilang sandali, ay bigla itong nahirapang huminga at tumulo ang mga butil-butil niyang pawis. Sunod ay naisip nga nito, na pansamantala lang daw siyang nag-alinlangan, pero sinamantala ng divine fire ang pagkakataon na yun, upang ipasok siya sa kanyang heart tribulation, at ang maliit na puwang nga daw sa kanyang puso, ay ginamit ng divine fire upang ilagay siya sa heart flame dream realm. Pero ang hindi nga matanggap ni Yu Fuyao, ay ang katapangan at kalapestanganan umano nila, dahil kinuha o itinakas nila si Lu Shen, mula sa kanyang harapan o itinakas nila si Lu Shen ng harap-harapan. Sunod ay naisip nga niya, na ang mga puppet masters na lang umano ang natitirang nakakaalam, na si Lu Shen ay muling nabuhay o na-reincarnate, at agad na din niyang tinawagan ng kanyang mga tauhan, dahil kailangan daw niyang malaman kung nasaan na sila ngayon, dahil kailangan na niyang patayin ang sanggol na yun sa lalong madaling panahon. Samantala matapos ngang makabalik ang kamalayan ng ating bida, ay agad niyang tinanong ang Divine Fire, kung ang pinakita daw ba niya kay Shu, ay ang mga nangyari nung sa pilitan siyang kinuha mula sa ating bida. Sunod ay sinabi nga din ni Shu, na ang white flame umano niya, ay kayang pag-alabin ang puso ng sinuman. Bukod dun ay kaya nga din daw nitong gumawa ng makatutuhanang panaginip, kaya hindi na umano siya magugulat na naipakita sa kanya ng white flame ang nangyari noon, at agad na din niya itong pinasalamatan, dahil napagtanto nga daw niya ang isang bagay. Sunod ay naisip ni Shu, na magmula umano ng sanggol siya ay mahina ang kanyang pangangatawan, at nitong mga nakaraan nga daw, ay iniisip niyang epekto lamang ito ng kanyang pagkaka-reincarnate, pero ngayon nga daw ay alam na niya, na puwersahan nilang kinuha sa kanya ang Divine Fire, at ang lamat sa gourd ay mula din sa pangyayaring yun. At kung hindi nga daw nagkakamali si Shu, ay ang white flame niya ang tila tangkay ng World Tree para kay Carol, kung saan ay isa umano itong natal dharma na kayamanan. Sunod ay sinabi ni Shu, na labis nga daw ang paghihirap na dinanas ni Carol noon, at halos maging sanhi din ng kanyang kamatayan, ang pagkakasira ng tangkay ng World Tree. Habang ang ating bida naman daw, ay pilit na kinuhanan o tinanggalan ng malaking porsyento ng white flame ni Yu Fuyao, kaya isang milagro na lang daw na nanatili pa din siyang buhay matapos nun, gayunpaman ay naging mahina naman ang kanyang pangangatawan nung bata pa siya. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na ang sama umano ng loob niyang ito kay Yu Fuyao, ay hindi niya makakalimutan ngayon, bukas, at magpakailanman, pero may isang katanungan pa nga din daw ang gumugulo sa kanya. At sinabi nga ni Shu, na si Yu Fuyao umano ay isa sa pinakamakapangyarihang tao dito sa universe, pero bakit daw kaya siya sumang-ayon, o bakit siya nakipagtulungan sa kapiraso lamang ng kaluluwa niya, isang kaluluwang walang katawan wika pa nga ni Shu.
At makalipas pa nga ang ilang sandali nang lumabas siya sa lugar kung saan nakulong si Ming Yuyu, ay nakita niya ang palasyo ng Celestial Empress na si Yu Fuyao, kung saan ay agad na din siyang naramdaman ni Yu Fuyao, at sinabi nito na sa wakas umano ay dumating na din ang ating bida. Ilang sandali pa nga habang naglalakad ito sa palasyo ni Yu Fuyao, ay agad niyang narinig ang tugtugan mula sa bells at chimes, at sinabi na mukhang hindi na umano ito bago sa palasyo ni Fuyao. Sunod ay bigla nga niyang naramdaman ang presensya ng mga cultivators sa paligid, kaya naman agad nitong nilabas ang kanyang abilidad, at dito ay naisip ng ating bida na mayroon umanong mahigit 10 stage 1 cultivator, ang kasalukuyang patungo sa kanya, sabay tanong sa kanyang sarili kung mga bantay daw ba ito ni Fuyao. At muli ilang sandali pa nga ang nakalipas matapos makita ni Shu ang mga kalalakihang ito, ay agad siyang napatanong sa kanyang sarili, kung ito daw ba ang mga lalaki ni Fuyao, sabay tanong na din kung naramdaman na daw ba ni Fuyao ang kanyang presensya, kaya naman pinadala niya ang kanyang mga juwa upang salubungin siya. At dito nga ay agad nilang inaabot sa ating bida, ang basket na mayroong laman na kasuotan, at sinabi na magbihis na daw ang ating bida, dahil ang kanilang empress ay hinihintay na siya sa Taihi Palace. Pero sinabi lang naman ni Shu, na magsilayas umano sila sa kanyang harapan kung ayaw pa nilang mamatay. Sabay sabi ding wala siyang oras upang gawin ang mga kalokohang nais nila. At agad na ding tumalikod at naglakad palayo si Shu sa kanila, pero bigla nga siyang napatigil, nang sabihin ng isa na mali umano ang dinadaanan niya, dahil nasa kabilang daan umano ang patungo sa Taihi Palace. Kaya naman agad na lumingon at nagpasalamat sa kanya ang ating bida, at kasabay nga ng kanyang paglingon ay ang pagtipo nito ng superpower sa kanyang kamao, at sinuntok nga niya ang pader sa palasyo ni Fuyao, upang makagawa ng shortcut patungo ng Taihi Palace. Matapos nito, ay nanatili namang nakatayo ang mga kalalakihan sa kanyang likuran, kaya naman agad na napapatanong ang ating bida sa kanyang sarili, kung bakit daw hindi siya sinubukang pigilan ang mga ito sa ginawa niya. Pero matapos nga niyang mawasak ang pader, ay nakita ni Shu ang iba pang kalalakihan na wala ding ginawang aksyon laban sa kanya, kaya naman agad na napapatanong sa kanyang sarili ang ating bida, kung wala daw kaya talagang balak si Yu Fuyao na kalabanan siya. Pero ano nga daw ba ang dapat niyang gawin, lalo na kung hindi naman niya ito kayang patawarin, sabay tanong na din sa kanyang sarili, kung sa tingin daw ba ni Yu Fuyao ay hindi malalaman ng ating bida, na siya ang nagnais na nakawin sa kanya ang White Flame at Star Chart. Agad na ding umalis sa lugar si Shu, at dito ay napapatanong siya sa kanyang sarili, kung ang mga taga-silbi daw kayang nandito ngayon, ay ginagamit lang ni Yu Fuyao upang pagtakpan ang gagawin niyang pag-atake, tulad na lang umano, nang bigla siyang mapatigil matapos makita ang lalaking ito. At agad ngang gumawa ng portal ang ating bida, upang makapunta siya sa likuran ng mga kalalakihang ito, kung saan ay agad ding sinabi ni Shu na mga maestro level daw sila, sabay tanong kung may oras ba silang makipag-usap o laban sa ating bida. Pero bigla ngang tinanong ng mga ito, kung ano umano ang ginagawa ng ating bida sa lugar na ito, habang si Shu naman ay napatanong na lang din kung sino umano sila. At bigla ngang nagkaroon ng flashback, kung saan ilang araw ang nakalipas sa kung saan dito sa East State, ay napapatanong ang isang lalaki, kung talaga daw bang binilisan ng Imperial Guards ang pag-atake nila sa Royal Capital. Sabay tanong na din kung paano umano yun nangyari, at kung pinagtaksilan daw ba ng Sword Pavilion ang Divine King's Palace, at kung bakit hindi man lang sinubukang pigilan ng Sword Pavilion ang Imperial Guards. Ang lalaking ito nga ay si Ding Quishui, isang rising star umano mula sa Guang'an Army, at isa din siya sa mga talentadong kandidato mula sa nakaraang selection o kompetisyon ng Sword Pavilion. Pero humigop lang naman ng tsaa ang kanyang ama, at sinabi na ang Ding family umano nila ay wala nang pakialam sa mga nangyayari sa Imperial Guards at Royal Capital, at dahil bukas na daw magaganap ang prosesyon ng mga bagong kabit ni Yu Fuyao, ay kailangan ng maghanda ni Ding Qiusui na isa sa mga napili ni Fuyao. Pero sinabi naman ni Ding Qiusui, na isa umano siya sa magigiting na sundalo ng Guang'an Army, at ang maging kabit nga daw ng Celestial Empress na si Yu Fuyao, ay hindi niya pinangarap. Gayunpaman, ay sinabi naman ng kanyang ama na tapos na umano ang pagpili sa kanya, kaya naman ayaw na niyang marinig pa na magrereklamo si Ding Qiusui patungkol sa bagay na ito, kung saan ay ayaw na din daw niyang pag-usapan pa ulit ito. Pero patuloy pa din naman sa pag-ayaw si Ding Qiusui, at dahil nga sa mga narinig nila Tiger Holder, ay sinabi nito na mukhang maswerte pa din sila, dahil ang young master nga daw ng Ding family ay isa sa mga napili, at dahil sa ayaw nitong maging isang kabit,
ay mukhang may pag-asang gumana ang kanilang plano. Kaya naman agad na inutusan ni Yunyi si Tiger Holder, upang puntahan at kausapin umano ang young master ng Ding family na si Din Kiesoy. Bukod dun ay sinabi nga din ni Yunyi na mas mainam kung magkakaroon sila ng kasunduan, pero pag hindi nga daw pumayag sa nais nila si Ding Kiesoy, ay huwag siyang magdadalawang isip na patayin siya. Samantala, agad ngang nilayo ni Shu ang dalawa sa mga tauhan ni Yu Fuyao, at dito ay tinanong niya kung nagpanggap daw ba silang mga kandidato sa pagiging kabit ni Yu Fuyao, gamit ang pangalan o status ni Ding Kiesoy, sabay tanong kung yun daw ba ang plano ng mga puppeteers, upang makapasok sa palasyo ni Yu Fuyao. At agad nga din niyang sinabi, na alam umano ni Yu Fuyao na nakapasok na ng palasyo, ang mga kandidato para sa bago niyang papa, kaya naman daw kahanga-hanga ang abilidad nila na makihalo sa iba pang mga kandidato. Pero ang lahat nga daw ng papa ni Yu Fuyao na nakita niya kanina, ay makikinis at ahit ang lahat ng mga balahibo sa katawan. Bukod doon ay kinakapun nga daw ang mga juwa ni Yu Fuyao, at agad nga niyang napansin na nawala ang mga balbas ni Tiger Holder, kaya naman tinanong na lang niya kung tapos na ba siyang makapon. At pansamantala nga silang natahimik, hanggang sa hindi na mapigilan ni Yunyi ang kanyang pagtawa, habang si Tiger Holder naman, ay sinabi na siya umano ang nag-ahit sa kanyang balbas, at hanggang sa kasalukuyan nga daw, ay nakakabit pa din ang lahat ng parte ng kanyang pagmamay-ari. Pero nais nga itong asarin ng ating bida, kaya naman agad din niyang tinanong kung totoo daw ba, na mayroon pa siyang pagmamay-ari, at matapos nga siyang makatanggap ng negative points mula kay Tiger Holder, ay naisip ng ating bida na sila nga talaga ang mga puppeteers o puppet masters. At biglang ang kinilabutan sa gulat si Yunyi, nang tanungin ng ating bida kung bakit matapos silang makabalik ng Luniverse, ay hindi sila nagpakita o nagparamdam man lang sa kanya, sabay tanong na din kung ano ang ginagawa nila dito sa palasyo ni Yu Fuyao. Sunod ay sinabi nga ni Yunyi na plano niya umano ito, dahil duda sila na ang kanilang big brother na si Ming Yuyu, ay buhay pa din hanggang sa ngayon, at matapos nga daw sana nilang mahanap si Ming Yuyu, ay agad silang magtutungo sa ating bida, pero hindi nga daw nila inaasahan na makikita nila si Shu dito sa lugar na ito. At sinabi nga ng ating bida na maging sila pala umano ay hinahanap din si Ming Yuyu, sabay tanong kung bakit sila napadpad sa lugar na ito, at kung bakit dito nila hinahanap ang kanilang big brother, pero agad nga lang na naisip ng mga ito, na maging ang hari daw pala nila ay hinahanap din ang kanilang kuya. Sunod ay sinabi nga ni Tiger Holder, na habang hinahanap daw nila si Ming Yuyu, ay muli nilang nakasagupa ang kaluluwa na nakalaban nila 18 taon na ang nakalipas, at ang mga kaluluwa nga daw na yon, ay mayroong mga kasamahan na hindi kilalang maestro levels. Habang si Yunyi naman, ay sinabi na hindi umano madali ang mag-cultivate ng madaming maestro level dito sa Luniverse, kaya naman daw pinagdududahan nila ngayon, na ginagamit lamang ni Yu Fuyao ang pagkakaroon ng madaming kabit, upang palihim na i-cultivate ang mga ito at maging personal niyang sundalo, at nagtungo nga daw sila dito upang magbaka sakali lamang. At dito nga ay naisip ng ating bida, na nung mga panahon umanong inaatake nila ang West State, ay abala ang Kanyag Inner Demon upang hanapin ang mga puppeteers, kaya naman daw ngayon ay hindi na siya magtataka pa, kung bakit madali nilang nasakop ang West State, at ang lahat nga daw ng pag-iingat na kanyang ginawa, ay wala palang kabuluhan. Pero bigla nga silang napatigil sa pag-uusap, matapos nilang marinig ang malakas na tinig ni Yu Fuyao, kung saan ay sinabi nito na matapos umanong wasakin ni Shu ang mga pader sa kanyang palasyo, ay nakuha pa niyang makipagkwentuhan muna, imbis na magtungo agad kay Fuyao at humingi ng pasensya. Kaya naman agad na sinabi ni Shu, na mayroon umanong isang tao na hindi na makapaghintay pa, sabay sabi ding kailangan na nilang puntahan si Fuyao, dahil ngayong araw nga daw ay sisiguraduhin niya, na mababawi nila ng buhay si Ming Yuyu. At ilang sandali pa nga ang nakalipas, ay nakarating na sila Shu sa Taihi Palace kung saan ay hinihintay sila ni Yu Fuyao, na agad sinabing ibigay na umano ng ating bida sa kanya, pero tinanong lang naman ni Shu kung ano ang tinutukoy ni Yu Fuyao. At sinabi nga ni Yu Fuyao, na kailangan umano niya ng compensation para sa mga pader na winasak ng ating bida, pero kung ayaw nga daw magbayad ni Shu, ay siya na lang ang personal na wasakin ng ating bida, ang katawan na lang ni Shu ang ibigay niya bilang kabayaran. Pero hindi nga pinansin ni Shu ang kanyang mga sinabi, at agad nitong tinanong kung nasaan si Ming Yuyu, kaya naman tinanong na lang nito kung hindi ba talaga marunong makipaglandian ang ating bida, sabay sabi na boring umano si Shu, at agad ding inutusan ang kanyang tauhan, upang dalhin si Ming Yuyu sa kanila.
At matapos nga nilang marinig ang sinabi ni Yu Fuyao, ay agad na nagdilim ang muka nila Tiger Holder, habang si Yunyi naman ay masyado ang gigil, habang iniisip na sa wakas umano ay nahanap na nila ang kanilang kuya, at gaya nga daw ng duda nila na andito talaga siya. At dahil doon ay napatunayan din umano nila, na si Yu Fuyao ay kalaban ng kanilang hari o ating bida, kaya naman susugod na sana ang mga puppet masters kay Fuyao, pero agad na silang pinigilan ni Shu, at sinabi na kailangan nilang sundan ang mga tauhan ni Fuyao, dahil nag-aalala daw siyang may gawin si Yu Fuyao kay Ming Yuyu. Kaya naman agad na naisip ng mga ito na tama umano ang kanilang hari, dahil ang priority nila ngayon ay ang pagliligtas kay Ming Yuyu, at matapos na silang makaalis, ay sinabi ni Fuyao na wala na umanong makakaabala sa kanila, sabay tanong kung nais daw ba ni Shu na magkaroon sila ng quality time, o quickie. Pero tinanong lang naman ni Shu, kung ang mga slave lords daw ba na nagtungo sa Earth, ay mga tauhan din ni Yu Fuyao, na agad naman itong kinumpirma, at tinanong ang ating bida kung bakit nais niyang malaman ang tungkol sa kanila, sabay tanong na din kung hindi daw ba interesado si Shu, na alamin kung totoo ba talagang madami siyang papa o hindi. Pero naglakad nga lang patungo sa kanya si Shu, at sinabi na personal umanong pinatay ni Yu Fuyao ang lahat ng slave lord sa kanyang harapan noon, sabay tanong kung ginawa daw ba ni Fuyao ang bagay na yun, upang mapaniwala at makuha niya ang loob ng ating bida, na muli ay hindi naman ito ipinagkaila. Sabay tanong kung paano daw siyang nakakapasok sa abyss, at kung paano niya natagpuan si Ming Yuyu nang hindi niya nalalaman, sabay sabi na ding tulad umano ng kanyang inaasahan, na laging nakakalamang o lagi siyang nauunahan ng hari sa lahat ng kanyang mga plano. Pero sayang nga lang daw, dahil kahit pa matapos niyang matagpuan si Ming Yuyu, ay hindi pa din nalaman ni Shu ang buong katotohanan, pero nagulat nga din daw siya, dahil matapos niyang siyasatin ang ating bida sa Sword Pavilion dati, ay naramdaman niya ang isang bagay. At dito nga ay naisip ni Shu, na malamang na si Lu Shen umano ang tinutukoy ni Fuyao na laging nakakalamang sa kanya, at malamang nga daw na ang perlas niya, ay isa ding artifact na iniwan sa kanya ni Lu Shen, o iniwan ni Lu Shen para sa kanyang reincarnation. Malamang nga daw na alam na ni Lu Shen noon, na si Yu Fuyao ay makikipagtulungan sa kanyang inner demon upang ikulong si Ming Yuyu. Bukod doon ay alam din daw ni Lu Shen, na ang lahat ng bilanggo ni Fuyao ay sa abyss niya kinukulong. At malamang nga daw na yun ang mga dahilan, kung bakit iniwan niya sa ating bida ang artifact na ito, at ang artifact nga daw na yun ay ang magdadala sa ating bida dito sa Luniverse, at sinadya nga daw itong iwan ni Lu Shen, para mapuntahan niya si Ming Yuyu kalaunan, at sa pamamagitan ni Ming Yuyu ay magkakaroon ng sapat na impormasyon ang ating bida patungkol sa Luniverse. Pero sino nga daw ba ang makakapredict, sa makulit na kapalaran ng kanyang buhay, at sinabi na malamang na nabenta ng babae ang box noon, kasama ang perlas sa loob nito, kaya naman hindi na niya ito nakita sa kanyang paglaki, at hindi nga din daw niya alam na simula pa lamang, ay konektado na talaga sa kanya ang perlas. Kaya naman matapos daw niyang makita ang perlas dati, ay inisip lang niya na isa itong kayamanan na iniwan ng mga sinaunang cultivators, ngunit ang plano nga daw ng hari na makakuha siya ng impormasyon, ay hindi naman gumana dahil umano sa ugali ni Ming Yuyu na masyadong maingat, at dahil na din sa madalas nilang pagtatalo sa tuwing pinupuntahan niya si Ming Yuyu. Sunod ay sinabi nga ni Shu, na hindi na umano kailangan pang isipin o alalahanin ni Yu Fuyao, kung paano nakakapasok ng abyss ang ating bida nang hindi niya nalalaman, sabay sabi na ang sunod niyang katanungan, ay kung bakit umano kinuha ni Yu Fuyao ang Heart Tribulation Flame o Divine Fire o White Flame mula sa ating bida. Pero sinabi lang naman ni Yu Fuyao, na mahabang kwento umano ang nais malaman o tinatanong ng ating bida sa kanya. Sabay sabi din na nung araw umanong yun, ay isang Lu Shen ang nagpakita sa kanyang harapan, at ang Lu Shen nga daw na yun ay isang kaluluwa lamang, o kopiraso lamang ng kanyang kaluluwa at pagkatao.